Hindi daw pwedeng pagsamasamahin ang mga demonyo sa isang kwarto at aasa ka na hindi sila magsusuntukan. Hindi ka daw pwedeng humiga sa isang libingan na puno ng ulupong at aasa ka na hindi ka matutuklaw. Yan yung mga kasabihang nadidinig ko nung ako ay bata pa. At kamakailan lamang, nakikita natin ang mga kasabihan na yan, tila nagkakaroon ng mga katotohanan. Kagabi, bumulaga sa sambayan ng Pilipino ang isang video mula kay Martin Romualdez na tila sinasabi na niya at nagtuturo na siya na hindi siya ang may pananagutan dito na sa mga naganap na nakawan sa flood control. Ang implikasyon nito ay Executive Department ang sinasabi niya. Although hindi niya binabanggit ang pangalan ni Marcos, definitely when you mention Executive Department, that goes all the way to Ferdinand Marcos. Anong nangyari? Bakit parang tila nagigiba ng unti-unti ang pader ng Malacanang? Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Well, actually, kung matatandaan ninyo, nung Mayo pa lang, after ng election last year, sinabi ko na noon na yung cracks sa pader ng Malacanang ay unti-unti nang lumalabas. Alam na natin ito. We have predicted that this is gonna happen. But this is the biggest part of the wall ng Malacanang that has so far fallen. Ito ay matagal ng ugong-ugong. Mga ilang linggo na ito na umuugong na nagkakaroon na ng misunderstanding dito sa kampo ng mga Romualdez at saka ng mga Araneta, yung faction na ito na may control ng Malacanang. At a couple of days ago, just the other day, lumabas yung balita na tinanggihan ni Boying Rimulya yung application ni Romualdez to go out of the country. Kasi kailangan mo mag-clearance. Kung ikaw ay elected official and you're going out of the country, you need to have a clearance from the Ombudsman. And Boying Rimulya denied it. I think for Martin Romualdez, this is already a signal that wala na to. Kumbaga, talo-talo na. So, nagsalita na siya. At inaasahan natin, marami pang mga sasabihin yan. At anong implikasyon nito sa politika ng Pilipinas sa kasalukuyan? Well, magkakaroon na ng talunan, ng realignment sa mga partido sa kasalukuyan. But definitely, slowly, itong si Romualdez is being eased out. Parang siyang inilalabas na doon sa main loop of Malacanang. Well, bakit kailangan mangyari yan? Well, ito kasi yung panahon na nagkakaroon na ng mga malinaw na storya yung nangyari dito sa flood control, lalo na dito sa nagaganap sa Korte Suprema. At mapapansin ninyo, sunod-sunod din ang pagre-resign sa gabinete ni BBM. Recently, nag-resign si Secretary Ed Año, si Secretary Galvez. And now, ito na naman, si Romualdez apparently he's not resigning from Malacanang, kasi he's not part of the executive department, but he is definitely removing himself away from the inner circle of Malacanang at the moment. So yung rift na ito would have to reverberate all the way to the House of Representatives. Magkakaroon ito ng effect whether they like it or not. Gusto man nila itong itago o hindi, magkakaroon ng adverse effect yan. But there will still be a ruling majority in the House. But it will definitely be weakened. Magkakaroon na kasi ng hiwa-hiwalay na faction. And it will also translate hanggang sa ibaba. Kasi sa ibaba, although they are part of the majority party, pati mga local party sa baba, mga local officials, hiwa-hiwalay din sila ng mga partido. So, magkakaroon yan ng negatibong effect in so far as the solid political alliances are concerned. And this is exactly what we have predicted as early as last year, na sinabi ko na that yung cracks na ito sa pader ay unti-unting lalabas at palaki ng palaki yan, at ngayon padalas ng padalas nakikita nating pagbagsak, pag-reshuffle ng mga tao. Alliances are being broken, it is being reshaped. At magpapatuloy pa yan habang tumitindi at umuugong ang mga balita ng naghahanap kung nasaan si BBM, nasaan ang pera. At kung siya na nga ba o si BBM pa rin ba
still itong nakikita ng taong bayan na humaharap sa TV at sa mga interview. And these are legitimate questions na ipinopose ng taong bayan ngayon. And itong sina Zaldico, sina Martin Romualdez, will be in the best position to answer all of these questions. And we hope na yung paghihiwa-hiwalay na ito ay mag-produce ng katotohanan at ng mas malalim pa na kasinungalingan. Yung iba nagsasuggest na baka this is a diversionary tactic. At this time, I don't think it is. I think this is a legitimate na breakup of yung mga temporary alliances that were formed because ang alliances nito before ay nabuo noon dahil sa pagpaplano tungkol sa kung paano i-execute itong flood control na scam nito, as we could call it, or fiasco. And that is now being deliberated in the Supreme Court. Mukhang papalapit na ang Supreme Court sa dulo nito. And sa deliberation pa lang, kitang-kita nyo na malinaw kung paano ang sistematiko na pag-plunder o pag-violate ng konstitusyon ay nangyari sa pamamagitan ng kasalukuyang administrasyon. Heads will roll. Mayroong mga mananagot dito. Ang tanong lang dyan is, will it go all the way up to Malacanang? But definitely, we are now in the exciting portion of this saga na sinasabi natin, eto na tayo, papalapit na tayo sa mga pinaka-exciting na bahagi. Exciting not in a good way because yung bansa natin po eventually talaga ang mananagot dito. It is exciting because unti-unti nahahayag po ang katotohanan na actually alam na nating lahat. We just don't have the proof yet. But basically, everybody knows that what's going on. And now, eto na, unti-unti nang nahahayag sa sambayan ng Pilipino ang katotohanan. At nangyari din po ito because kayo po mismo, mga tao, mga mamamayan, patuloy po na hindi natutulog. You continue to engage, you continue to participate, at patuloy din tayo magsisipag-aral. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Kapit lang bayan.